Being your friend is always an adventure. Yes. Edmond Dantes had a promising future and a love. I missed you so. Inform Mercedes. Teach me the knife. In return for your help, I offer something priceless. The treasure of Monte Cristo. Follow the clues. You are wealthier than any man I have ever heard of. Habang kumakain ang lalaki, nakakita siya ng nakakatakot na eksena. Ang sahig ng bilangguan ay bigla na lamang bumuka pa itaas. Natakot siya sa hindi inaasahang sitwasyon. Sa sobrang kaba, dahan-dahang lumabas sa lupa ang isang mabuhok na bagay na hindi niya mawari kung ano. Agad na hintatakutan ang lalaki kaya nablangko ang kanyang isip, nabalot ng takot sa pag-aakalang nakakita siya ng multo. Habang siya ay nakatayo roon at nanginginig sa pagkabigla, nagulat siya nang matuklasan niyang may isang tao na gumapang palabas mula sa ilalim ng sahig. Si Abe, ang preso mula sa selda sa ibaba, na walang tigil na naghukay ng lagusan sa loob ng 5 taon. Sa pamamagitan ng isang twist ng kapalaran, ang lagusan ay humantong sa selda ni Edmond na para bang lahat ito ay ipinagkaloob ng may kapal. Si Abe ay hindi lamang naging tagapagligtas ni Edmond kundi nagdala rin sa kanya ng napakalaking kayamanan. Sabik na inanyayahan ni Abe si Edmond na bisitahin ang kanyang selda. Matapos ang 3 taong pag-iisa, sa wakas ay nagkaroon na si Edmond ng kasama at hindi na kinailangan pang magbilang ng mga bato sa dingding dahil sa sobrang init. Nagulat si Edmond nang makapasok sa selda ni Abe. Ang selda ay parang isang marangyang suite na may komportabling upuan at mga istante na puno ng iba't ibang libro. Hindi alam ni Edmond, lahat ng bagay dito ay hindi mabibili at kumakatawan sa kaalaman ng buhay ni Abe. Nangako ang matanda na ituturo ang mga asignatura kagaya ng economics, mathematics, at philosophy kung papayag si Edmond na tutulungan siyang maghukay ng lagusan. Dahil wala namang ibang gagawin, malugod na sumang-ayon si Edmond nang walang pag-aalinlangan. Ngunit nang magsisimula na sila sa kanilang trabaho, bigla silang nakarinig ng mga yabag ng mga gwardiya. Tulad ng isang takot na kuneho, si Edmond ay tumakbo pabalik sa kanyang selda at mabilis na inihanda ang basurahan bago dumating ang mga gwardiya. 2 beses lang sa isang araw bumubukas ang pintuan ng selda, 1 beses para mangolekta ng basura at 1 beses para maghatid ng hapunan. Sa natitirang oras, sila ay medyo ligtas at maaaring gumalaw ng malaya nang walang takot na mahuli. Pinuto ni Abe ang ilang hibla ng kanyang buhok at nagpasiklab ng apoy mula sa isang bato at sinindihan ang kandila. Pagkatapos ay gumapang sila sa lagusan at sinimulan ang kanilang napakahirap na paghukay. Ang makitid na espasyo sa ibaba ay nagpapahirap sa kanila. Sa kanilang kasalukuyang bilis, tinatantya nila na aabutin ng 3.5 taon bago sila makarating sa ibabaw. Isang araw habang nagpapahinga, hindi sinasadyang natuklasan ni Edmond ang isang lihim tungkol kay Abe isa-isa sa kanyang mga libro. Dati nang naging sundalo si Abe na agad namang pumukaw sa interes ni Edmond. Iginiit niya na turuan siya ni Abe ng pag-espada at kung hindi, ay hindi na siya tutulungang maghukay pa. Ang tanging layunin ni Edmond ay isang araw ay makakapaghiganti siya sa mga taong nagkasala sa kanya. Nag-aatubiling pumayag si Abe at nagsimulang turuan siya ng sining ng pakikipaglaban na binibigyang diin ang bilis bilang pinakahuling sandata. Tinuruan niya si Edmond na idaan ang kamay sa tumutulong tubig nang hindi nababasa. Pagkatapos ng pagsasanay, ipinagpatuloy ni Abe ang paghukay habang si Edmond ay nagsasanay mag-isa. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, inalis ni Abe ang mga kahoy na tabla mula sa pintuan upang gumawa ng pansamantalang espada at seryosong tinuruan si Edmond. Nang matapos ang pagsasanay, masigasig na nagpatuloy si Edmond sa pag-aaral ng ekonomiya. Si Edmond ay nagtrabaho ng husto sa parehong paghukay at pag-aaral na binabalanse ang parehong mga gawain ng walang tigil. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsisikap, ang pag-espada ni Edmond ay bumuti ng husto. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Abe ang kanyang sarili na hindi kayang makipagkumpetensya sa mga kasanayan ni Edmond. Isang gabi, sa isang kaswal na pag-uusap, nalaman ni Edmond na si Abe ay dating kalihim ng isang marangal na pamilya, ang Stadias. Ang Panginoon ni Abe ay nag-iwan ng napakalaking kayamanan at ipinakulong ni Napoleon si Abe upang pilitin siyang ihayag ang lokasyon ng kayamanan.
Napagtanto ni Edmond na siya rin ay ipinagkanulo at ikinulong dahil kay Napoleon. Ang kanilang walang humpay na paghuhukay ay nagdala sa kanila ng nalalapit na tagumpay dahil natuklasan ni Abe ang mga ugat ng halaman sa lagusan na nagpapahiwatig na sila ay malapit na sa ibabaw. Kapwa tuwang-tuwa ang dalawa habang nagmamadaling bumalik si Edmond upang kumuha ng pait, sabik na masaksihan ang himala. Ngunit bago sila makapagdiwang, dumating ang isang sakuna. Biglang yumanig ng husto ang lagusan na sinundan ng nakakabinging dagundong nang bumagsak ito at nailibing ng buhay si Abe. Sa gulat, galit na inalis ni Edmond ang mga durog na bato at desperadong iligtas si Abe. Nagawa niyang hilahin palabas si Abe at nalaman niyang nagkamali sila sa paghukay sa maling direksyon na pinatunayan ng isang nahulog na tray mula sa itaas. Ang biglaang pag-iba ng mga pangyayari ay nagpalungkot kay Edmond, ngunit mas masahol pa ang sumunod na nangyari. Ang baga ni Abe ay nadurog ng isang bato at siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa kanyang mga huling sandali, mahinang inutusan ni Abe si Edmond na kunin ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang bato sa ilalim ng libro. Natuklasan ni Edmond ang isang mapa na nagsiwalat ng lokasyon ng isang kayamanan na ikinagulat niya. Hinimok ni Abe si Edmond na gamitin ang kayamanan sa kabutihan at iwasan ang maling gawain. Mataimtim na nangako si Edmond sa kanya habang nawalan na ng hininga si Abe. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Edmond nang maramdaman niyang gumuho ang mundo sa kanyang paligid at naiwan siyang mag-isang muli. Maya-maya lamang, sa hindi inaasahan, ay dumating ang mga gwardya upang maghatid ng hapunan. Dahil sa takot, nagtago si Edmond sa likod ng dingding habang ang mga gwardya ay naiinis na sa pagtawag dahil sa walang tugon. Sa kalaunan ay sumilip sila sa selda at nang makita ang walang buhay na katawan ni Abe, ay nagmamadaling iniulat nila ang sitwasyon. Mabilis na tinakpan ni Edmond ang pasukan ng lagusan at nagmamadaling tumakas. Bumalik ang mga gwardya na may bitbit na bag para sa bangkay, na walang habag habang walang humpay nilang pinasok si Abe sa loob. Gayunpaman, si Edmond ay nanatiling nakatago sa lagusan at naghihintay na umalis ang mga gwardya. Nang umalis na ang mga bantay, bumalik si Edmond sa selda at tinitigan ang katawan ni Abe. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya, isang planong nagpahingal sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sa selda ang mayabang na warden kasama ang ibang mga gwardya. Malamig lamang nitong sinulyapan ang bangkay ni Abe at nais niya lamang natapusin ang kanyang trabaho ng mabilis. Tutal, ang bilangguan na ito ay nasa isang tiwangwang na isla at ang tanging pagpipilian ay ang ilibing si Abe sa malawak na karagatan. Gayunpaman sa kritikal na sandaling ito, isang gwardya ang tumungo sa selda ni Edmond upang maghatid ng pagkain, ngunit wala pa ring tugon. Dahil sa pagkataranta, binuksan ng gwardya ang pintuan ng selda at sabik na makita ang loob, ngunit natagpuan niya si Edmond na nakahandu sa isalupa. Nang baliktarin ng gwardya ang katawan ni Edmond, natakot siya nang matuklasan niya na ito ang bangkay ni Abe. Agad na napagtanto ng gwardya na ang nakatago sa loob ng body bag ay si Edmond at hindi si Abe. Sa sobrang takot, sumigaw ang gwardya para sa warden. Sa oras na ito, hindi nila namalayang nakarating na sila sa gilid ng isang bangin. Sa gitna ng kaguluhan, nagmamadaling dumating ang warden na natataranta at nagmamadali. Ngunit dahil sa dumadagundong na hangin at humahampas na alon, ay walang narinig ang warden na kahit isang salita. Sa kritikal na sandali, inabot ni Edmond at pilit na kinuha ang mga susi ng warden. Sa sobrang lakas, nahilan niya ang warden at ang kanyang sarili palabas ng bangin. Habang bumubulusok si Edmond sa dagat, pilit siyang nagpumiglas at ginamit ang kanyang buong lakas para makawala sa body bag. Pursigidong makatakas, natanggal niya ang mabigat na lead ball na nakakadena sa kanyang mga paa gamit ang mga susi ng warden. Pagkatapos ng matinding pagsisikap, sa wakas ay lumitaw si Edmond sa ibabaw. Laking gulat niya nang paglingon niya ay nakita niya ang warden. Ang kanyang galit sa ilang mga taon niyang pagkakakulong ay sumabog na parang bulkan. Mabilis siyang lumangway patungo sa warden nang walang pag-aalinlangan. Nang araw na iyon sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Edmond na makapaghiganti dahil sa mga paghagupit na kanyang dinanas sa loob ng kuweba. Sa isang matinding pakikipaglaban, inipit ni Edmond ang warden sa ilalim ng tubig at walang awang nilunod ito. Pagkatapos, ay walang lingong lumangway si Edmond palayo sa malawak na dagat. Kinabukasan, mahimalang naanod si Edmond sa pampang na halos nakatakas sa bingit ng kamatayan.
Ngunit ang pagsubok ay hindi pa natapos sa kanya. Bago pa siya makapagdiwang, ay may nakasalubong siyang grupo ng mga pirata. Sa hindi inaasahan, ang pinuno ng pirata na si Luigi ay nagpakita ng pagiging maginoo at sinabing hindi mahirap palayain si Edmond. Ang kondisyon ay kailangan niyang makipaglaban sa isang traidor at ilibing ng buhay. Kung mananalo ang traidor, babawiin siya ng mga pirata. Kung mananalo naman si Edmond, ay mabibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay. Sa tono at ekspresyon ni Luigi, malinaw na ayaw niyang mawala ang taksil na si Jacopo. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga pirata, pinalaya nila si Jacopo at nagsimula ang dalawa ng matinding tunggalian hanggang sa kamatayan. Ang inaakala nilang si Jacopo na itinuring na master swordsman ni Luigi ay hindi man lang mahawakan si Edmond pagkatapos ng ilang rounds. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang mga kasanayang natutunan ni Edmond mula kay Abbey sa bilangguan ay hindi lamang basta-basta. Sa ilang segundo lamang ay nagbigay ng mabilis at malakas na suntok si Edmond na nagpabagsak kay Jacopo. Gayunpaman, sa halip na patayin si Jacopo, ay nakiusap si Edmond kay Luigi na silang dalawa ni Jacopo ay magiging kanyang mga tauhan. Palibhas ay humanga sa kakayahan ni Edmond, masayang pumayag si Luigi na iligtas ang buhay ng dalawa. Walang nakakaalam na bilang ganti ni Jacopo sa kabaitang ito ni Edmond, ay siya ang magiging pinakamatapat na kaalyado nito sa landas ng kanyang paghihiganti. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang daungan kung saan inihagis ni Luigi kay Edmond ang isang mabigat na bag ng mga gintong barya. Alam ng pinuno ng pirata na hindi pa tapos ang plano ni Edmond, kaya pinahintulutan siya ni Luigi na umalis at ipagpatuloy ang kanyang mga layunin. Walang pag-aalinlangang sumama si Jacopo kay Edmond at naging kanyang tapat na kasama. Inutusan ni Edmond si Jacopo na kumuha ng isang barko para sa isang paglalakbay habang siya ay nag-aasikaso sa ilang mga personal na bagay. Nang gabing iyon, tahimik na lumapit si Edmond sa bahay ng dati niyang amo. Ngunit binago ng panahon ang lahat at hindi na siya makilala ng matanda. Sa gulat ni Edmond, nalaman niya mula sa matanda na ang kanyang ama ay nagpakamatay dahil sa kalungkutan matapos ang maling akusahan si Edmond ng pagtatraidor. Ang balitang ito ay parang martilyo na dumurog sa kanyang puso. Ang higit na ikinagalit niya ay ang kaibigang nagtaksil sa kanya ay nagpakasal sa kanyang kasintahan, ilang sandali lamang matapos ang kanyang pagkakakulong. Nawasak ang kanyang puso, ngunit pinilit ni Edmond na tanggapin ang malupit na katotohanan. Kinabukasan, naglayag siya kasama si Jacopo para sa panibagong determinasyon. Bumilis ang kanilang barko patungo sa lokasyong minarkahan, sa mapa ng kayamanan at masigasig nilang ginalugad ang isla. Inikot nila ang isla, ngunit wala silang nakitang bakas ng kayamanan. Nang malapit nang mawalan ng pag-asa, biglang nagkaroon ng intuition si Edmond. Pakiramdam niya ay may nakatagong sikreto sa ilalim ng tubig. Walang pag-aalinlangang lumusong siya sa dagat at lumangway patungo sa ilalim ng karagatan. Bigla siyang namangha sa kanyang nakita, hindi mabilang na mga antigong baul ang nakasiksik sa ibaba. Nagbukas siya ng isa at nakita niya itong puno ng kumikinang ng mga gintong barya. Si Jacopo na tuwang-tuwa ay sumayaw sa kagalakan at nilagyan ang barko ng kasing dami ng ginto na kaya nitong dalhin, subalit ang kanilang maliit na barko ay hindi sapat. Mangangailangan sila ng hindi bababa sa 8 pang barko upang makuha ang lahat. Ngunit walang saya na naramdaman si Edmond. Nananatiling hindi nawawala ang pait na nag-aalab sa kanyang puso. Hindi mapapawi ng ginto ang kanyang puot. Napagpasyahan ni Edmond na gamitin ang kapalarang ito upang simulan ang kanyang landas ng paghihiganti. Gayunpaman, hindi siya agad kumilos ng pabigla-bigla, sinimulan niyang magplano ng masinsinan. Ang kanyang unang hakbang ay bumili ng isang asyenda at itatag ang kanyang sarili bilang isang taong marangal. Di nagtagal, gumawa siya ng isang ingranding anunsyo na nag-aanyaya sa lahat ng mga kilalang dignitaryo at aristokrata na bisitahin ang kanyang napakagandang mansyon. Sa gitna ng paghanga ng mga tao, si Edmond ay nagpakawala ng kaluwalhasyan nang siya ay naging bagong konde ng Monte Cristo na formal na nagsimula sa kanyang landas ng paghihiganti. Ang mga elite at maharlika na ito ay napuno ng kuryosidad tungkol sa bagong konde, bawat isa ay nag-aagawa ng pagkakataong makasama siya. Gayunpaman, nabigo si Edmond nang ang kanyang dating kaibigan at taksil na si Count Fernand ay biglang umalis nang hindi nakipagkita sa kanya.
Ang kasintahan ni Edmond na si Mercedes ay nagpakasal sa matalik na kaibigan ni Edmond na si Fernand, ngunit ang kanyang buhay ay malayo sa kaligayahang naisip niya. Si Fernand pala ay isang sugarol na nagpapakasawa sa kasiyahan at nilulustay ang yaman ng pamilya hanggang sa wala nang matira. Nasa bingit na ngayon si Fernand ng kahirapan at may malaking utang sa bangko na dapat bayaran. Sinamantala ni Edmond ang pagkakataong ito at tahimik na nagmamanyobra upang matiyak na walang kumpanya ang magbibigay kay Fernand ng anumang tulong at makorner sa isang desperadong sitwasyon. Dahil walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Fernand na lunukin ang kanyang pride at humingi ng tulong sa isang dating kasabwat sa pagtatraidor kay Edmond. Sa kabaliktaran, ang taong ito ay naging isang kagalang-galang na bangkero. Lingid sa kaalaman ni Fernand, ang hakbang na ito ay isang pait sa bitag ni Edmond. Noong araw na iyon, ang pinagkakatiwalaang kaalyado ni Edmond na si Jacopo ay nagdala ng magandang balita, nagkaroon ng anak si Fernand. Sa labis na kagalakan, nagpasya si Edmond na gamitin ang anak ni Fernand na si Albert bilang pangalawang target para sa kanyang mga plano. Sa pagdiriwang ng Roman Carnival, mahusay na gumawa si Edmond ng isang plano gamit ang isang magandang babae upang akitin si Albert. Pagkatapos ay itinalaga niya ang kanyang mga kaalyadong pirata upang magsagawa ng peking pagkidnap kay Albert. Sa kritikal na sandali, nagkunwari si Edmond bilang isang magiting na tagapagligtas at iniligtas si Albert. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan kay Edmond na matagumpay na kaibiganin si Albert at makuha ang kanyang tiwala. Kinabukasan, inanyayahan ni Edmond si Albert na bisitahin ang kanyang mansyon. Tila may pagkakatulad ang dalawa. Nagpasalamat sa kabayanihan ni Edmond, nagpaabot ng mainit na imbitasyon si Albert sa kanyang nalalapit na pagdiriwang ng kaarawan. Sumapit ang araw ng marangyang birthday party ni Albert at dumalo si Edmond gaya ng kanyang ipinangako. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Albert si Edmond sa kanyang ama. Ito ang unang pagkikita ni na Edmond at Fernand mula nang makulong siya 13 taon na ang nakakaraan. Ang mga paghihirap na dinanas ni Edmond ay nagpabago sa kanya at si Fernand na walang kaalam-alam ay nabigong makilala siya. Gayunpaman, nang makita ni Mercedes si Edmond, ay nakaramdam siya ng pagiging pamilyar nito na pumukaw sa masalimuot na emosyon sa kanyang kalooban. Si Edmond naman ay nilabanan ang kanyang emosyon at tiniyak na walang dapat na mabunyag. Sa piging, isang hindi inaasahang twist ang naganap nang dumating ang piskal at ang kanyang asawa ng hindi imbitado. Sumenya si Fernand sa tagausig para sa isang pribadong pag-uusap. Ibinunyag ni Fernand ang impormasyon tungkol sa barkong kargamento na puno ng ginto at nagmungkahi sa tagausig na gamitin ang kanyang posisyon upang pigilan ang barko. Pagkatapos ng ilang negosasyon, napagkasunduan nilang hatiin ng pantay ang mga ginto. Gayunpaman, ang palihim na pag-uusap na ito ay naging dahilan upang hindi makapagbigay si Fernand ng talumpati para sa kaarawan ng kanyang anak. Nang makita si Mercedes na alanganing nakatayo, desidido si Edmond para iligtas ang sitwasyon. Nagbigay siya ng isang mahusay na talumpati at tiniyak na magkakaroon ng di malilimutan at makabuluhang kaarawan si Albert. Habang nakikipag-usap si Edmond sa mga panauhin, isang banayad na kilos ang nakakuha ng atensyon ni Mercedes. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni Edmond. Pagkatapos ng piging, maingat na pumasok si Mercedes sa karuwahe ni Edmond. Nang makita niya ito, napuno ng luha ang kanyang mga mata, sa wakas ay muli na niyang nakasama ang lalaking matagal na niyang inaasam-asam. Ipinaalam niya na niloko siya ni Fernand at sinabing, pinatay siya matapos siyang arestuhin. Nalungkot si Mercedes, umiyak ng husto sa paniniwalang ang lalaking pinakamamahal niya ay nawala na ng tuluyan. Sa kabila ng kanyang kalituhan, ay pinauwi niya si Mercedes at batid niyang hindi na nila maibabalik pa ang nakaraan na minsan nilang pinagsaluhan. Samantala, ang barkong kargamento ni Edmond na puno ng ginto ay na-hijack ng unang kasama at ng kanyang mga tauhan. Bago dumating si Fernand, inutusan ni Edmond ang kanyang mga pirata na palihim na kumuha ng 2 kahon ng ginto para sa kanilang sarili. Ang susunod na target ni Edmond ay ang taga-usig. Ilang taon na ang nakalilipas, nalinlang si Edmond sa hindi sinasadyang pagtulong kay Napoleon na naghatid ng isang liham na nakakuha ng atensyon ni Fernand. Si Fernand na nagkakagusto sa fiancé ni Edmond ay nakipagsabwatan laban kay Edmond at ipinaalam sa piskal ang kanyang mga aksyon.
Ang hindi inaasahang twist ay ang misteryosong kontak ay walang iba, kundi ang ama ng piskal. Upang maprotektahan ang kanyang pinaghirapang posisyon, hindi siya nag-aksaya ng panahon at walang awa siyang nagtraidor, hanggang sa mahatulan si Edmond ng pagtataksil ng walang ebidensya at ipinatapon siya sa kinatatakutang isla ng Chkudif. Ang higit na nakakatakot ay ang ama ng piskal, sa katunayan ay isang matibay na taga-suporta ni Napoleon. Sa takot na baka mabunyag ang kanyang lihim na katapatan at masira ang kanyang magandang kinabukasan, nakipagsabwatan siya kay Fernand upang ipapatay ang sariling ama. Hanggang sa sandaling ito, napagtanto ng piskal na si Edmond ang lalaking maling na bilanggo sa loob ng 13 taon na ang nakalilipas. Samantala, si Fernand na ngayon ay nalugi at desperado, ay natataranta habang nagmamadaling nag-impek para tumakas. Ngunit si Mercedes ay tumangging sumama sa kanya. Nagbigay siya ng isang nakakagulat na revelasyon kay Fernand. Ang anak na pinalaki niya na si Albert ay tunay na anak ni Edmond. Pagkatapos ng pag-aresto kay Edmond, natuklasan ni Mercedes na siya ay buntis at dahil sa desperasyon, nagpakasal siya kay Fernand. Bagamat galit na galit, si Fernand ay masyadong abala sa kanyang pagtakas upang gumanti pa kina Mercedes at Albert. Tumungo siya sa isang matagal nang inabandonang kastilyo, kung saan itinago niya ang mga kaban ng kayamanan na naharang niya, ilang taon na ang nakakaraan. Sa labis na pag-asa, binuksan ni Fernand ang mga baul, nalaman lamang na puno ng buhangin ang mga ito, isang matalinong panlilin lang ni Edmond upang palitan ang mga nilalaman nito. Sa isang huling aksyon ng desperasyon, binuksan ni Fernand ang huling baul, nakakita lamang siya ng isang piraso ng chess ang ibinigay ni Edmond sa kanya bago siya arestuhin. Sa pagkakataong iyon, parang multong lumitaw si Edmond. Sa wakas ay napagtanto ni Fernand ang tunay na pagkatao ni Edmond. Dahil sa kabaliwan, hinugot ni Fernand ang kanyang espada at sinugod ang dating matalik na kaibigan. Ngunit natalo siya ni Edmond at walang kahirap-hirap na dinis-armahan siya at kinorner sa dingding. Habang naghahanda si Edmond na ibigay ang huling suntok, biglang pumagit na si Albert at pinutol ang espada ni Edmond sa kalahati at pinotektahan si Fernand. Mariing idineklara ni Albert na hindi siya papayag na saktan ni Edmond ang kanyang ama. Sa kritikal na sandali, dumating si Mercedes at matagumpay na napahinto si Edmond. Pagkatapos, ay isiniwalat niya ang tunay na ama ni Albert, kaya naiwan si Edmond na nakatulala at hindi makapagsalita. Noon lang, itinutok ni Fernand ang baril kay Edmond. Ngunit si Jacopo na kasing bilis ng kidlat, ay naghagis ng kutsilyo na tumama sa baril mula sa kamay ni Fernand. Sa kasamaang palad, natamaan si Mercedes sa balikat ng ligaw na bala. Tumakas si Fernand sa desperasyon. Gayunpaman, nabigla nang makita ang muling pinagsama-samang pamilya ni Edmond, kaya biglang tumigil si Fernand sa kanyang pag-alis. Ang maisip lamang na maligaya si Edmond ay hindi matanggap ni Fernand, kaya't siya ay tumalikod at determinadong isama si Edmond sa hukay. Bagamat sinadya ni Edmond na magpakita ng awa, wala siyang pagpipilian dahil sa ginawa ni Fernand. Nagpasya ang dalawa na ayusin ang kanilang alitan sa isang huling tunggalian. Si Fernand ay nakasakay sa kabayo sa malakas na puwersa na nagpabitaw sa espada ni Edmond mula sa kanyang kamay. Ngunit nawala ng balanse si Fernand at nahulog mula sa kanyang kabayo. Ang dalawang lalaki ay nagsagupaan na parang galit na mga leon, nakikipagbuno at naglalaban ng kamay sa kamay. Sa kanilang paglalaban, nakuha ni Fernand ang isang espada at nasugatan si Edmond sa tiyan. Sa kabila ng sakit, patuloy na lumaban si Edmond na kalaunan ay nadisarmahan si Fernand at napaslang. Nang sa wakas ay makapaghiganti na sa taong nagtraidor sa kanya, dinala ni Edmond ang kanyang asawa at anak sa bilangguan kung saan siya nakulong sa loob ng 13 taon. Doon, nagbigay siya ng taimtim na pagpupugay sa kanyang tagapagturo na si Abbé. Sa sandali ng kanyang pagmumuni-muni, nangako si Edmond na gagamitin ang natitirang kayamanan para sa kawanggawa upang tuparing ang huling hiling ni Abbé. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-turn on ang notification bell, mag-iwan ng like at i-share para matulungan ang channel. Salamat sa panonood mga kaboso.